Magandang araw mga kaibigan. Update po tungkol sa kalagayan ni Attorney Zulueta Lopez. Kagabi, ano na siya, nangangailangan na siya ng atensyon ng medical doctor. So, tawag sila ng ambulance. Nandun na yung doktor ni Attorney Zulueta Lopez. Matagal pa bago pinapasok. Hindi pinapasok agad. Hinintay pa na nag-collapse na si Attorney Lopez. Iyon, pinapasok ng ambulance at isinugod sa Veterans Medical Center. So ito, i-share ko sa inyo ang video footages na in-upload ng UNTV. I think itong eksenang makikita natin is sa loob na ng hospital room sa Veterans Medical Center. Naman ma'am for you. Pero ma'am, let us Ayan na, yung naka-yellow si Attorney Lopez. Implement this first, ma'am. Because we are under... Please. I need my lawyers to be present. Ma'am, not here po. I am serving my detention in good faith. Opo. Please know that. Opo. From the US, I came back. I sat there and I answered the question. So, I would like my lawyers to be present. Ma'am, are your lawyers around? We are going to go ahead. And ma'am, but we are ordered to I want my implement lawyers this to be immediately. present. Ma'am, please. Opo. So, unrelated also. Kasi ang ano sa Wala akong problema, sir. But I need my lawyers to be present. before we can effect this, ma'am. I need my lawyers. No, let them come with me. Or at least masabihan ko sila. Ma'am, safe naman po kayo with us. Opo. It is not that. Wala akong issue about that. Leave the room. Ma'am, ma'am, may lawyer naman po kami dito. I am not going anywhere. Just leave the room now. Leave the room now. Ma'am, we'll check muna po sa aming committee. Walang problema. Ito lang yung pag-intindi ko parang gusto nilang dalhin sa ibang lugar. I am not going anywhere. I'm waiting for my lawyer, parang ganun eh. So, saan nila kaya dadalhin? If this is a room in the Veterans Medical Center, saan nila dadalhin? So, hinihintay pa yung lawyer ni Attorney Lopez bago ma-effect itong order na ito. I just want my lawyers to be present. Narinig niyo yan lahat, ha? Opo. I want my lawyers to be present. Please leave the room now. Paki-inform mo. Leave the room now. You can stay there. Walang problema. Nicole, leave the room now. Please leave the room now. Ma'am, wait lang po. Maghintay lang po muna kami ng instruction. Kung ano naman po yung instruction nila. Leave the room now. Oh, okay, please just go out. Leave the room now. For the years 2022. Ito naman, detention cell sa Batasang Pambansa. We're just waiting for the order. Opo. Si BP Sarang nandun sa loob. Lawyer niya ngayon. Yes, ma'am. Opo. Yan, BP Sara nasa loob. This is a detention center. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, may space kayo para dito sa kanya. Yes, ma'am. Diba? Opo. Ma'am, let us just comply because we are mandated to read this order. We will just simply read it to ma'am. Yes po. Ma'am, no, I think that's a different one, ma'am. That's... Yes, ma'am, but before I give you the copy, ma'am, will you please allow me to read it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am, may I continue? Into the utilization of public funds, particularly the budget appropriated to the office of the President, Vice President, for the years 2022, 2023. Ito na yung yung pag-collapse ni Attorney Zulueta Lopez. Yan, naka-stretcher. Nilalabas siya sa detention cell, siguro ito.
at isasakay sa ambulance. And reportedly, si BP Sara sumakay mismo, sinamahan niya sa Attorney Lopez, sumakay sa ambulance at dinala sa hospital. Yun. Yan, nakulap si Attorney Lopez. Yan na yung ambulance. Good morning! Bigat. Kanina, may nabasa akong post ni Attorney Trexie Angeles. Nabanggit niya doon sa kanyang post na parang Tsahan na pong sinabi ni plano atang dalhin ng mga congressman si Attorney Lopez sa Women's Correctional. I don't know kung natuloy ba o hindi. Bakit pa siya dadalhin sa Women's Correctional Prison? Maluwag naman daw ang detention facility sa House of Representatives. So, yun po ang mga kaganapan. Basta, malaking issue ngayon yan, yung pag-alalay o pag-stay ni BP Sara sa detention facility. May mga umaangal na mga house leaders na parang nadidegrade na daw ang institusyon o ang bakit nandyan si BP Sara. Kasi sumulat si BP Sara kay Congressman Joel Chua na kung pwede payagan siya na mag-stay sa detention cell. Samahan niya mismo si Attorney Lopez. Ang rason, may sakit siya, sumasakit ang likod, nagkakaroon ng migraine, hindi siya makatulog ng maayos dahil may jet lag, at natatakot si Attorney Lopez sa kanyang security kasi marami ring mga detainees doon sa detention facility at magkaroon lang ng peace of mind si Attorney Lopez kung nandyan si BP Sara. So, payag naman si BP Sara, kaya lang hindi siya, payag si BP Sara na samahan si Attorney Lopez. Kaya lang, hindi pumayag si Congressman Joel Chua na mag-stay si BP Sara sa detention facility. So, ang ginawa ni BP Sara is, mag-visit na lang everyday. At habang nandyan siya sa House of Representatives, pumayag si Congressman Paulo Duterte na sa opisina ni Congressman Paulo Duterte mag-stay si BP Sara. Kaya lang, nangyari yung unang gabi na pag-stay ni BP Sara sa House of Representatives, pinatayan ng ilaw, pinatayan ng kuryente, walang aircon, ganon. The following day, nag-press conference kagad ang House of Representatives, si Congressman Joel Chua at ang Sergeant at Arms, at yung pagpatay ng ilaw, aircon, kasama daw yun sa cost-saving policy ng House of Representatives. So, I don't know kung maniwala kayo doon sa rason na pinatayan ng ilaw at aircon ang hindi naman lang daw yung hindi lang yung opisina ni Congressman Pulong Duterte, kundi buong House of Representatives. Habang nandun sa loob ng building si BP Sara, pinatay pinutol ang kuryente o walang. So, kahit walang kuryente, walang ilaw, nag-stay si BP Sara doon. At okay lang daw kay BP Sara kahit walang kuryente, walang aircon, basta masamahan niya ang kanyang chief of staff. So,
Yun po ang mga kaganapan. Let's pray for Attorney Zulueta Lopez. Yung kalagayan niya, sana hindi lumala ang kanyang health condition. Anyway, malapit naman. Sabado ngayon. Isang araw na lang, Linggo, Lunes, makakalabas na siya.